At nandito na tayo sa West Avenue. So dito pa lang makita na natin na mayroong mga malalaking frame set. Ito, ito yung pinaka dulo dito sa part na to. Dito din yung ano nila, mga equipment. Meron ng steel casing na nakatirik dyan. Tapos ito, hindi pa fix yung rebar na nakatayo dito, ano. Ito yung una. Tapos ito naman yung pangalawang rebar cage na tinayo nila dyan. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa kaba ng EDSA Southbound at mag-update po tayo ngayong umagang ito dito po sa MRT7 Elevated Turnback Guideways. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-8 na po ng Hulyo, taong 2024. Pisan po yung update natin dito sa may harapan ng SM Annex. Yan. Ito po yung SM Annex at ito po yung mga steel box portal beam. So ito yung una, 1, 2, 3, 4, 5. At yung mga steel box girders naman, ito kulang pa siya ng 3. Dito yan sa harapan ng SM Annex, tabi po ng LRT1 viaduct. Ito yun. So yung LRT1 viaduct, ngayon ko lang napansin to, naputol pala yung parapet wall niya, no. Yan dito sa taas, wala pang parapet wall hanggang doon, no. So yung nakikita naman natin na steel frame structure doon sa dulo, ayan po yung North EDSA station ng MRT7. Yung turnback guideway niya, diretso at tatawid dito sa EDSA Southbound pa tungo dito sa West Avenue. At ayan yung kukunan natin ng update kasi nung nakaraan mayroon na silang na-drill yung Trevi. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan na yung kanilang construction. So wag na po natin patagalin to. Tara, let's go! Pakita ko rin sa inyo mga kasikap yung ginagawang mga pier column dito sa kabila, dito sa Save More patungo dito sa tawid naman sa SM North EDSA. So kung makikita natin sa tawid, buo na yung pier column niya, ayun oh. Tapos dito naman sa ilalim ng LRT1, ito meron pang mga forma. At dito sa tawid, ito okay pa lang, wala pang rebar. So dito na tayo sa Paramount. Ayun yung abang ng mga rebar cage sa tawid. Tatawid yan dito. Tapos ayan yung abang naman. So wala pang rebar. At nandito na tayo sa West Avenue. So dito pa lang makita na natin na mayroong mga malalaking frame set. Ito. Ito yung pinaka dulo dito sa part na to. Dito din yung ano nila, mga equipment. Meron ng steel casing na nakatirik dyan. Tapos ito, hindi pa fix yung rebar na nakatayo dito, ano. Ito yung una. Tapos ito naman yung pangalawang rebar cage na tinayo nila dyan. At ito, nag-umpisa na yung Trevi sa kanilang trabaho dito sa part na to. Ito yung excavator nila. Tapos ayun yung roller crane yung ginagamit nila sa mga lifting. Kagaya po yan. Ito po yung progress ngayong araw ng Lunes, no? Ito yung pangalawang rebar cage na nakatirik dito. Nilagyan nila ng support, ano. Kulit ng jeep, you know? Pinahinto na yung jeep, ayaw pa rin, dire-diretso pa rin, alam na nilang may lifting na ginagawa dyan. Gusto niya talagang i-sakripisyo yung mga pasahero niya, paano kung napatid yung kadena na yan, tapos tumama sa jeep nila. Ito yung additional na isang lane dinadaanan natin na ginawa ng Agaper. May pasok na nila pangalawang rebar cage. Bali ito na yung pangatlo, ay pang-apat, sorry, yung dinidrill nila dito kasi meron ng steel casing at na-drill na dun sa unahan, pinakadulo pagpatungo tayo dito.
Dito naman, ito yung progress, ang dami nilang mga steel pipe na yan. Pinagdugtong-dugtong, patungo yan dito sa barracks nila. Malaki din ang mga drilling bucket dito. Tapos yan, meron silang sariling portalet dito, At ito yung barracks na Trevi. Ito yung contractor na gumagawa dito. So, tingnan natin kung hanggang ano lang sila. Hanggang pagtirik ng mga river cage. Trevi din yung nakikita ako dun sa SH Loyola, Sampaloc na gumagawa doon, nagdidrill at nagtitirik ng mga river. Napakalawak naman talaga dito, tingnan nyo. Yung nadagdagan ng tigit isang lane. Ang gumawa po niyan ay Agaper Construction. So, bali dito tayo mag-U-turn ulit sa may Examiner Street para masilip din natin kung tapos na yung ginagawa nilang paglalatag ng mga bricks dito sa kaliwa. At yung mga i-relocate na mga pedestal at pole parts ng yung street light dito sa kabahan sa kaliwa. Dito may mga mangilan-ilan pa namang ginagawa dito, Ito yung mga gutter naman, binubuo nila. Ilatag naman na nila yung mga bricks. Talagang coating nila, puting-ting ginagawa nila dyan. So, ayan na yung Examiner Street sa unahan. Halika tayo mag-U-turn at babalik ulit tayo dito sa EDSA naman. So, pwede na tayo mag-U-turn dito. Safe naman ako. Ito yung barracks nila. Tapos ito yun naman yung umpisa pagpatungo tayo ng EDSA. Tinaniman na rin nila ng mga halaman yung gilid. Tapos ito tinabas na nila yung sanga ng mangga. Tapos ito na, clearing na sila. Unti-unti na nilang alisin yung mga plastic barrier. Tapos dito na lang sa part na to, ayan, di pa na ilalatag yung mga bricks. Tapos pag na-clear na nila hanggang doon, tsaka na nila i-asphalto ng ganito. Dito nga nilagyan na rin nila ng mga road markings Check natin yung mga street lamp pole na nandito sa kanan kung natanggal na. So, wala na akong nakikita mga street lamp pole. Nandito na sa gilid, ayan. Ay kabit na nila sa mga pedestal na nakaabak. Pagdating dito sa may harapan ng Jollibee, meron wala na rin. Lipat na dito sa sidewalk. Ayan yung mga pedestal na nakaabang, lalagyan nila ng street light. So sorry, meron pa pala dito. Ito, nilagyan na nila ng caution at ililipat na yan. At ito pa pala yung pangalawa. Bali nasa gilid naman na siya ng sidewalk, so hindi na tatanggalin yan. At ito din, tingnan natin. Ayan, nasa gilid naman na siya ng sidewalk. So isa na lang. At hanggang dito pa lang yung Trevi. Ito yung dulo. Tapos yung kabilang dulo doon, meron na silang na-drill at nakabaon na steel casing. Drilling bucket. Laki, no? Ito yung nila dito. Dito nakakonect yung mga steel pipe na pinagdugtong-dugtong nila. Ayan, dami pang mga steel pipe na yan. Habot yan hanggang doon sa examiner. Drilling bucket ulit. At ito yung pile boring machine ng Trevi. Soil mech. So, nagdidrill po sila sa kasalukuyan dyan. At ayan yung pang-apat. Ito yung pangatlo. May rebar cage na. So dalawa na yung rebar cage dito. Liwanagin ko lang na nakatirik sa kaba ng West Avenue, Quezon City.
At ito nga yung pinakadulo, umpisa, no? Mayroon ng steel casing at ayan, parang babaunan na rin nila ng rebar cage. So dito naman sa dulo, ito yung sasalo dun sa kabila. Nahukay na nila yan dyan, sa kanan. At ayun naman sa kabila. So dalawa din yung ititirik na rebar cage dito sa may Paramount. Nasasalo dun sa kabila naman, dalawa din, no? Ayan yung SM North EDSA at nasa EDSA southbound na po tayo. So pakita ko muna yung butas dito, no? Ayan, no? Hukay. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station. Ito yun. Dito sa baba ng Unified Grand Central Common Station, LRT1, MRT3, meron din silang construction na ginagawa dyan. So pansinin natin dyan sa may Center Island, ilalim yun. Tatlong magkaiwalay na ano yan. Puro napapaikutan ng rebar cage yan. So napakatibay yan pag na-pouring. Hindi ko lang alam kung anong gagawin na construction dyan. Ganun kalalaki, parang foundation. Ayan naman yung turn back guideway ng MRT3 LRT1 dito sa harapan ng landmark. Patungo dito sa MRT3 station, North Avenue. Ito yung unang stasyon ng MRT. So, tingnan din natin kung ano yung magiging kalabasan na ito kasi sabi nila na demolish daw to. Pag-iisahin na yung dun sa Unified, yung LRT1 at MRT3. So, matagal na panahon pa yan. Di basta-basta ganito kabilis na lang nila ano yan. Ito naman yung North Avenue Station ng P2P bus. So dito tayo mag-end ng ating video sa unahan sa Quezon Avenue flyover pagbaba natin. Panitingnan lang natin yung yung Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway. Sa kabila, yan yung Soler North Resort. Yan yung mga bus nila na kulay orange. Akala ko nga si Manny Villar yung may-ari niyan, kulay orange. At ito naman yung stasyon ng P2P bus, Phil-Am QC. So napakaganda, ayan o, mga elevator, ano? Glass yung wall niya. Ito naman yung stasyon ng P2P. So operational na yan, yung elevator lang hindi pa nagagamit. At nandito na tayo sa Quezon Avenue flyover. Ayan yung Avida Towers. Sa harapan niya, yung kulay puti na bakod. Yan yung umpisa ng subway. At ayan na yung Metro Manila Subway. Dami nilang mga heavy equipment dyan. Merong mga core drilling rig, pile boring machine, at rotary drill, at mga excavator. Madami po mga heavy equipment dyan. So hindi ko na isa-isahin dahil hindi naman natin nakakita. Karoon na sila ng billboard dyan, oh, nagtayo. At ayan yung Central Station. So ito na yung Quezon Avenue MRT3 station, mga kasikap. Mga commuters natin. O konti lang yung mga mananakay dyan. At operational na yung mga footbridge dyan. At ayan mga kasikap, bago tayo magtapos, pakita ko muna yung lagay ng EDSA ngayon. So, hindi naman gaano matraffic. Dito na po nagtatapos ng video na to. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Bago nyo sana lisanin itong video na to, sana palike ko. At sa mga kasikap natin na naabot ang video na to na hindi pa po nakakapag-subscribe, click lang po natin subscribe dyan sa baba sa gawing kanan yung katabi nyo. Ilol po natin para always na notify tayo sa mga bagong upload. At papalo na lang din po ng aking FB page, Kasikap Motovlog sa Facebook. Maraming salamat, magandang umaga, God bless po sa ating lahat. Sulatan ko lahat ng mga blanco